Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo ay nasa mga araw ng paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Panginoong Jesucristo, Senyor Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa Kanya upang tayo ay tunay na maging tapat sa pagsunod sa Kanya sa daan ng krus, patungo sa pagganap ng kalooban ng Ama. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpangindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maglilingkod sa'yo ng bansa nitong mundo. Maglilingkod sa'yo ng bansa Turuan mo iyong haring humahatol sa katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. maglilingkod sa'yo ng bansa nitong mundo. Ang lupain nawa niya'y umunlad at malagana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Maglilingkod sa'yo ng bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan,
Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Magsitayo po ang lahat. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatignayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. "Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo," wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulu-pulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng manda-mandaan at 5-5. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat.
Una po ang pagbati ko sa ating rektor at kura paroko ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, Quiapo Church, Reverendo Padre Rufino Jun Sescon, Bishop-elect of the Diocese of Balanga. Sa mga kasama kong pari sa misa konselebradang ito, sa mga bikaryo paroko, Reverendo Padre Robert Arellano, LRMS, Reverendo Padre Jonathan Noel Mojica, gayon din sa ating diakono, Reverend Richard Lim, at kay Reverendo Padre Christopher Crucero, LRMS, isang kamag-aral at malapit na kaibigan, magbuhat pa nung kami ay nasa teolohiya. Gayon din sa mga nanggaling sa Diocese of Ilagan, Father John and Father Elijah, from the Diocese of Antipolo, Father Idris Francisco, from the Rogationists of the Sacred Heart of Jesus, Father Alex at Father Francis from Pacem Missionaries. At gayon din kay Reverendo Padre Jansen Ronquillo MS, my brother and my mentor priest in the congregation, paring misyonero ng Mahal na Birhen ng La Salette. Mga minamahal na deboto ng Poong Jesus Nazareno, mga kapatid kay Kristo, magandang tanghali po sa inyong lahat. Palakpakan naman po natin ng isang malakas sa palakpak. Wala pa po. Yung mga hindi pa naliligo. Biro lamang po. God is good all the time. Isa pong malakas sa palakpak para sa ating Poong Jesus Nazareno. Isa pong malaking biyaya at pribilehiyo ang makapagmisa dito sa Quiapo Church bilang isang bata at bagong pari. Yung simbahan na dati ay pinagdadalhan lamang sa akin ng mga magulang ko. Nandito rin po sila. At ang tiya ko, na nagsisimba rin ngayon. At sa panganay naming kapatid, na si Kuya Tan, na nagdiriwang din ng kanyang kaarawan ngayon. Kay Nanay Ising, nakasama rin namin ngayon. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng pagkakataon. Ibinigay po sa akin yung tema na mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. 3 bagay lang po ang nais kong patungkulan sa humilyang ito. New blessing, new being, and new beginning. Bagong pagpapala, bagong nilikha, at bagong simula. Debosyon, translasyon, at misyon. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, how much do we know our Lord Jesus Christ? Gaano ba natin kakilala si Jesus? Karamihan sa atin nagpunta sa pista ng Nazareno kasi may hinihiling sa Diyos. May hinihiling sa Panginoon. May hinihiling kay Jesus Nazareno. Handang makipagbalyahan yan kapag pista ng Nazareno. Hala, sige, salya. Makikipagpanambuno sa mga nasa prosesyon, talagang pisikalan. Kahit masaktan pa, makapunta lang ako sa prosesyon, masulyapan lang ang imahen, makapagpunas lang sa imahen ng poon. Marahil po yung hinihiling natin ay kagalingan sa sakit, pagpasa sa board exam, magkaroon ng maayos sa trabaho o pagkakakitaan, maging buo at tiwasay na pamilya. Yung iba pa nga, no, magkaroon ng kasintahan, no, magkaroon ng jowa. Yung iba mapapangasawa. Marami pang ibang kahilingan. At yung iba naman, talagang nagpapasalamat lang sa lahat ng biyaya ng Poong Nazareno. Wala naman pong masama
na humiling sa Panginoon. Pero ang tanong sa atin mga kapatid, sa paghiling natin na ito, lumalalim din ba yung ugnayan natin sa Diyos? At magandang itanong sa ating mga sarili, nakikilala ko nga ba si Jesus bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas? O baka naman ang tingin natin sa Diyos ay hindi talaga Panginoon, kundi pengi noon. Lord, pahingi nga po ng ganito, pahingi nga po ng ganyan, pahingi nga po ng ganoon, hingi dito, hingi doon, puro na lang hingi. Ang Panginoon, hindi naman po parang genie in the lamp, na kapag kinuskus natin yung lampara, lalabas yung genie at meron tayong 3 kahilingan. And your wish is my command. Mga kapatid kay Kristo, magdedebosyon lang ba tayo kapag may hiling tayo kay Jesus, sa Jesus Nazareno? Namamanata lang ba tayo sa tuwing may kahilingan tayo sa Diyos? Once a year lang ba tayo kung magbigay ng importansya sa Panginoon? Kung magsimba sa asalya, tapos balik ulit sa dating pamumuhay? Balik ulit sa dating ugali? Mga kapatid, ano nga ba ang mas higit na tunay na pagpapala? Ano yung mas higit na blessing? Ang tunay na biyaya ay magkaroon ng isang malalim na relasyon kay Jesus. In Matthew chapter 6 verse 33, verse 33, sabing ganyan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Do not just seek the blessing, my dear brothers and sisters. Seek God. Seek Jesus. Seek the true source of blessing. Kapatid, gusto mo ba ng bagong pagpapala? New blessing. Yung debosyon sa Panginoon. Yung relasyon kay Jesus. Mapalapit sa Panginoon. Mapalapit kay Jesus. That is a blessing of all blessings. Ikalawa, mga kapatid, new being, bagong nilikha, translasyon. Kapag ka po nakilala na natin si Jesus, napalapit na tayo sa Diyos, naging kaisa ng Diyos, may nais ipagawa ang Diyos. At ano po yun? The second greatest commandment is this: love your neighbor as yourself. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Na siya rin namang pinatutungkulan sa unang pagbasa mula sa unang sulat ni San Juan. Mga minamahal kong kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kapatid, mahal na mahal tayo ni Jesus. Mahal na mahal ka ni Jesus. Pwede po bang pakisabi dyan sa katabi ninyo, pagkakalagitnaan ng homily yan, nakakatulog na yan, pakisilip nyo nga po, baka tumba na. Pakisabi naman sa katabi mo, magandang tanghali sa'yo. At pakisabi naman sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ni Jesus. Mahalaga ka kay Jesus. Pero ito yung tanong sa atin mga kapatid, ano nga bang isinusukli natin sa pagmamahal na ibinibigay sa atin ni Jesus? Kapag mas pinipili natin ang mag-cellphone, mag-TikTok, mag-ML, mag-Facebook, mag-IG or Instagram, magbigay ng oras sa social media, kaysa magdasal
o maglaan ng oras sa Diyos, hindi natin pinipili si Jesus. Kapag mas inuuna natin ang bisyo kaysa gumawa ng mabuti sa kapwa, hindi natin pinipili si Jesus. Bisyo kagaya ng alak, sugal, at yung iba pa nga ipinagbabawal na gamot, pita ng laman, at kung ano-ano pa, hindi natin minamahal si Jesus. Ito po yung malupit, parang bago, pero hindi naman po talaga bago. Dahil sa panahon pa lang ng Panginoon, uso na rin po ito. Nagbago lang po yung tawag. Kapag mas inaatupag natin yung magmarites, sa halip na gumawa ng maganda, naghahanap ng pagkakamali ng iba kaysa ang sarili, ang dapat inaayos at inuuna. Manghusga sa halip na pangunawa ang ibinibigay sa kapwa, hindi tayo sumusunod kay Jesus. Kapag mas mahalaga sa atin yung makasariling kagustuhan natin na alam nating makakaapekto ng hindi maganda sa kapwa natin, hindi nating binibigyang halaga si Jesus. Dahil hindi tayo nagmamahal. Dahil ang nagmamahal, hindi pipiliin ang ikasasama ng kapwa. Sabing ganyan ni St. Thomas Aquinas, to love is to will the good of the other. And when we seek worldly affairs, my dear brothers and sisters, we disregard Jesus. Sabing ganyan sa James chapter 4, verse 4, friendship with the world is enmity with God. Mga taksil, hindi ba ninyong alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagdanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. When we seek our own interests at the expense of others, we are not choosing Jesus. Kapag pinipili natin ang magkasala, mga bagay na alam nating masama, itinatakwil natin si Jesus. In knowing and loving God, we are born as a new creation, a new being in Christ, a new being in love. Sabing ganyan sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kaya hiningi sa atin, bagong buhay, sapagkat kapag nakilala natin ang Diyos, siguradong may magbabago sa iyo. Kapag nakilala mo si Jesus, tiyak may magbabago at magbabago sa pagkatao mo. Sa dami ng tao, hindi ko po kilala kung kilala niyo yung katabi ninyo. Pero sabihin niyo pa rin po sa katabi ninyo, no? Magbago ka na. New being, bagong nilikha, translasyon sa pagbabagong buhay. At huli mga kapatid, new beginning, bagong simula, mission. Sa pagpasok nating ito sa bagong taon, kung papaano ang Panginoong Hesus sa ating ebanghelyo ay nagpakain sa 5,000, tayo rin ay tinatawagan sa isang bagong simula, isang bagong misyon, ang maging instrumento ng Diyos ng kanyang pagmamahal sa kapwa. Yung mga bagay na akala mong katiting, walang halaga, animoy walang silbi, yan ang gagamitin ng Diyos sa buhay mo at ng ibang tao para pagpalain ka at ang iba. Yung 2 pirasong isda at 5 tinapay na nagpakain sa 5,000 katao at higit pa. How much more, my dear brothers and sisters, mga ginigiliw kong deboto ng Jesus Nazareno, how much more ang magagawa ng Diyos sa buhay mo. Kapatid, anuman ang hinihiling mo sa Diyos, kung ikaw man ay pagkalooban ng kahilingan mo, ikaw din nawa
ay maging instrumento ng kanyang pag-ibig at pagmamalasakit sa iyong kapwa. Kung hindi man, tandaan mo na may mas higit na magandang plano ang Diyos sa buhay mo. New blessing, new being, new beginning. Bagong pagpapala, bagong nilikha, bagong simula. Debosyon, translasyon, at misyon. Debosyon sa poong Jesus Nazareno, mapalapit sa Panginoon, maging kaisa ni Jesus. Translasyon sa bagong buhay sa Diyos. At ikatlo, misyon ng pagiging instrumento ng pag-ibig at malasakit ng Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Naglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan na ating mga puso, ating dalangin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa naming ang katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Katawan mo, Jesus Nazareno, anak paninabay sa kanan, ay nagbibigay buhay, ihayang kanong aming inaalay,
pasagutin ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa kanan ay nagbibigay buhay, kayang kaloob ay aming inaanay, aming hiling magpapalat, buhay na dalisay. Jesus Nazareno, naririto kami sa mo. Anak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ugas at putin ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, anak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob ay aming inaanay, aming hiling magpapalat, buhay na dalisay. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak ang inapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ugas at putin ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob ay aming inaanay, aming hiling magpapalat, buhay na dalisay. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Anak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ugas at putin ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, anak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob ay aming inaanay, aming hiling magpapalat, buhay na dalisay. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ugas at putin ng trigo
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at alanghanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Puso at pagkabuhay, aming ang krus mong tunay. Poong Jesus, sa aming mahal, iligtas mo kami.
Ama, ginagawa namin ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagupili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Niling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo.
at sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, kasalanan namin inansan mo. Buhay mo ang naging sakripisyo, kayanan sa bayang nagsusumba mo. Lakas at pag-asa, ibigay sila sa buhay naming puno ng dusa. Sa pagsubok at pangamba, ikaw ang aming gabay. Sa iyong mga kamay, buhay namin inaanay. O mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, pagkawan ang aming sabon. Walang hanggang pasasalamat sila ng aming puso. Panibaguhin mo kami, Panginoon, na ayon sa upang sundan namin
sa'yo. O mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat sikaw ng aming puso. Na poong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat sikaw ng aming puso. Walang hanggang pasasalamat sikaw ng aming puso. Patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat sikaw ng aming puso. Walang hanggang pasasalamat Announcement for Fiesta Masses. Ipinagbibigay alam po sa lahat ng schedule ng mga misa sa darating ng January 8 at 9, 2025 ay ang mga sumusunod. January 8, 2025, Miyerkules, mag-uumpisa ang ating 33 Fiesta Masses sa ganap na ikatatlo ng hapon hanggang ikalabing-isa ng gabi, oras-oras. January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ikalabing-dalawa ng hating gabi hanggang ikalabing-isa ng gabi, oras-oras. Ang Misa Mayor ay sa January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ikalabing-dalawa ng hating gabi sa Quirino Grandstand at ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyiang Jose Cardinal Advincola, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa mga gawaing ito. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus
na nagbibigay buhay ay iyong yatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ikawalong araw na ng ating nobenaryo para sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Sino sa inyo po yung mga nakakumpleto ng 8 araw? Palakpakan naman dyan. Sa mga nasa loob at labas ng simbahan ng Quiapo, sa mga nasa tahanan, nakikisimba sa ating mga live streaming, saan makayong sulok ng Pilipinas o mundo, welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Umabot tayo ng ikawalong araw, kaya ibalik natin ang pagpapasalamat, pagdadakila, at pagpupugay sa ating Poong Jesus Nazareno. Ang atin din pong taos-pusong pasasalamat sa ating mga offerers para sa ating ikawalong Misa Nobenaryo, ang HDN Central, Legion of Mary, Responders, Quiapo Church Medical Assistance Ministry o QCMAM, at ang EJV Maritime. Maraming salamat po sa inyo. Higit sa lahat, pasalamatan natin ang ating punong tagapagdiwan ngayon, ang akin pong classmate. At alam nyo ba, naghintay pa ako ng 24 hours bago siya sumagot ng oo. Talagang pinag-isipan niya muna. Kaya buti na lang, pinagbigyan niya tayo, At siya po ay mag-iisang taong pari pa lang sa darating na February. Kaya talagang maswerte tayo, Ito, dahil wala pa siyang 1 taon na pari, para na rin itong Thanksgiving Mass o Misa de Gracia para sa kanyang pagpapari. Kaya maraming salamat sa aking classmate at kaibigan, Reverend Father James Soliano, MS. Maraming salamat, Father. Siya po sa ngayon ay Socius Co-Formator to the Postulancy Novitiate Program ng Missionaries of Our Lady of La Salette, Silang Cavite. Ilang araw na lang mga kapatid, pagdiriwang na natin ang Nazareno 2025. Pagdiriwang na natin ang ating debosyon, traslasyon na patungo sa ating misyon. At sabi nga kanina ni Father, ang pinakamalaking biyaya ay ang magkaroon o ang mapalapit, magkaroon ng relasyon sa ating Poong Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin ng palakpak ang ating Poong Jesus Nazareno. At syempre, salamat po sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta, patuloy na nagsisimba dito sa Quiapo Church. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Palakpakan natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.